Nasubukan mo na bang magmahal ng isang taong hindi pa tapos na hilumin ang mga sugat sa kanyang puso at pagkatao? Alam mo yung tayong mga Pilipino, particularly tayong mga babae, we sometimes pumupunta tayo sa mga taong sugatan pa, sa mga taong meron pang mga trauma. Kasi ang gusto natin, tulungang maghilom ang mga trauma at mga sugat nila, di ba? Pero paano kung sa pagtulong mo para mahilom yung mga sugat niya, ikaw naman itong nagkakanda sugat-sugat? Hello sa inyong lahat! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang one and only Mama Mia ninyo. And syempre, panibagong kwento, panibagong araw. Ganun naman talaga tayo dito palagi. At wag na nating patagalin pa ito because I know na nagmamadali din kayo. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming pagkakataon na tayo ay nahuhulog, naaawa, at nagmamahal ng mga taong hindi pa tapos maghilom sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Akala natin kapag tayo ay nagmamahal sa kanila, mas magiging mabilis ang kanilang paggaling. Pero paano nga ba kung sa kanilang paggaling, tayo naman ang unti-unting nasisira at nasusugatan? Dear Mama Mia, 23 taong gulang lang ako noon. Isang college student na may matataas na pangarap at mas mataas na standards sa buhay. Marami ang nagsasabi, Mama Mia, na maganda raw ako. Hindi yung nakakahilo ang ganda, pero yung tipong mapapalingon ka kapag napapadaan ako sa iyong harapan. Makinis ang aking balat, mahaba ang medyo kulot kong buhok, at may ngiting marunong magtago ng pagod. Ngiting akala mo walang tinatagong hirap sa buhay. Matalino rin ako, Mama Mia, kung ang pagbabasihan natin ay ang grades at ang galing sa eskwela. Dean's Lister po ako. Working student din ako, Mama Mia, dahil hindi po kayamanan ng aming pamilya. Kaya lumaki ako na marunong magpahalaga sa mga bagay na meron ako, lalo na pagdating sa pera. Lumaki ako sa pamilyang hindi mayaman, pero hindi rin naman hikahos na hikahos. Hindi naman kami kapos na kapos to the point na wala talagang makain. Meron naman, Mama Mia. Kaya lang, hindi din kami yung tipo ng pamilya na nakukuha ang lahat ng gusto. Lalo't hindi kakayanin ng mga magulang ko ang kursong binabalak ko pong kunin noon. Kaya naman, Mama Mia, nag-working student ako para makatulong sa aking gastusin. Pero kahit na working student ako ay nagagawa ko pa rin ang mga obligasyon ko bilang estudyante. Kaya na-maintain ko pa rin ang pagiging Dean's Lister ko. Bata pa lamang ako, tinuruan na ako ng mga magulang ko na wag umasa sa ibang tao. Lalo na sa isang lalaki. Tinuruan ako ng mga magulang ko na tumayo sa sariling mga paa kahit na babae ako, Mama Mia. Laging pinapaalala nila sa akin noon na dapat hindi ako aasa sa iba, lalo na sa lalaki pagdating sa pera at mga material na bagay. Karamihan daw kasi sa mga lalaki kapag nagbibigay ng kung ano-ano sa'yo, nililista nila yan sa utak nila. Pagkatapos,
Darating ang isang araw na bigla ka na lang nilang sisingilin ng isang bagsakan. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin, Mama Mia. Kaya daw para may choice ako, may options ako, dapat daw kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya naman, Mama Mia, siguro nung makilala ko siya, hindi ako natakot magmahal ng todo. Kasi, kaya ko eh. Meron akong mga bagay na kayang ibigay sa kanya. Nung nagkakilala kami, 24 years old siya. 1 taon ang tanda niya sa akin. Matangkad siya, Mama Mia. Moreno ang kanyang balat. Matikas ang kanyang tindig. Yung klase ng tao na kahit nakasimpleng puting t-shirt lang at maong, ay para na siyang may sariling ring light at spotlight. Ang isa pa sa nakakapagpa-attract sa akin sa kanya ay yung lalim ng kanyang boses. At yung kanyang mga mata, Mama Mia. Yung mga mata niya na kung tumingin ay tila ba nagmamakaawa. Dun ako nadali. May mga lalaking masayahin. May mga lalaking palabiro. May mga lalaking mahilig makipagkaibigan sa mga babae. Pero siya, Mama Mia, kakaiba siya. Parang misteryoso. Parang isang taong hindi mo kayang basahin. Pakiramdam ko may mabigat sa kanyang nakaraan. May sugat na pilit niyang itinatago. At ewan ko, pakiramdam ko nung mga panahon na yon, parang may isang puwersang humihila sa akin papalapit sa kanya. Isang puwersa na tila ba kinukumbinsi ako na ako ang magiging lunas sa kung anuman ang mga sugat niya sa nakaraan. Bago ako, Mama Mia, may 5 taon siyang nakarelasyon. Isang babae na itinuring niyang unang pag-ibig. Una nga niya sa lahat ang babaeng ito. Sabi nga nila, 'di ba? First love never dies. Magka-high school sweethearts silang dalawa. Magkasama sa JS prom, magkasama sa unang out-of-town trip, magkasama sa mga pangarap na pagdating ng araw, kapag nakapagtapos tayo, magpapakasal tayong dalawa. Di ba ganun naman ng mga high school sweethearts? May mga pangarap na ganun, na kapag nakapagtapos, bibili ng magandang bahay, pagkatapos ay magpapakasal. Hindi po sila exempted sa mga pangarap na yon. Pero, ang hindi niya alam, siya lang palang totoong nangangarap ng ganon. Kasi Mama Mia, yung babae ay nagbago. Hindi na siya minahal at bukod pa doon, nagloko ito sa kanilang relasyon. Ikwinento niya sa akin iyon isang gabi habang magka-video call kaming dalawa, Mama Mia. Oo nga pala, nagkakilala kami dahil may common friend kami sa social media. Yung friend namin na yun ang nag-introduce sa amin sa isa't isa. Mama Mia, naging long distance pala kami noon. Long distance friends. Nasa training kasi siya para sa army, habang ako naman ay nasa boarding house. Nakahiga sa kama habang pinapanood siyang nagsasalita at nagkukwento sa akin. Hindi ko akalain noon na meron palang mga lalaking may mga pinagdadaanang ganon, Mama Mia. Akala ko kasi, mga lalaki lang ang nagloloko, na mga babae lang ang nagiging biktima. Ganon kasi ang nakikita ko sa mga kaibigan ko at mga kaklase. Kaya nagulat ako dahil pagdating sa kanya,
siya pala ang niloko. Siya pala ang sinaktan at iniwanan. Akala ko nga siya na talaga. Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para maaga kong matupad yung mga pangarap naming dalawa. Pero hindi na siya nakapaghintay. Naghanap siya ng iba. Tahimik lamang ako noon habang pinapakinggan siyang nagkukwento. Mama Mia, ramdam kong totoo ang kanyang mga sinasabi. Ramdam ko kasi ang sakit sa boses niya. Hindi siya umiiyak. Pero parang may kung anong pumuputol sa lalamunan niya tuwing babanggitin niya ang pangalan nung babaeng yon. At dun ko naramdaman ang unang pagnanais ko na tulungan siya. Nailigtas siya sa napakalungkot niyang sitwasyon. Dun ko naramdaman ang unang beses na ginusto ko na hilumin ang mga sugat niya. Ako na. Ako ang magiging maayos na babae para sa'yo. Bulong ko noon sa sarili ko na sinigurado kong hindi niya ito maririnig. 4 na buwan matapos silang maghiwalay ay naging kaming dalawa. Hindi pala matapos maghiwalay, kundi matapos silang magkaroon ng formal closure. Marami ang nagsasabi sa akin, Mama Mia, na napakaaga daw naming nagkaroon ng relasyon. Baka daw, rebound lang niya ako. Pero hindi ko pinansin yon. Kasi sa bawat tawag namin at sa bawat tanong niya kung kumain na ba ako, sa bawat pagsasabi niyang mag-ingat ka palagi, nararamdaman kong hindi ako panakipbutas. Hindi ako rebound. Nararamdaman kong totoo ang mga sinasabi niya sa akin. Nang magkita kami sa personal sa unang pagkakataon, Mama Mia, ako ang nagbayad ng date naming dalawa. Kasi may trabaho na ako noon eh. Siya wala pa. Nasa training pa siya. Walang allowance na sapat dahil nagpapadala din siya sa kanyang mga magulang. Oo nga pala, Mama Mia. Galing po siya sa isang mahirap na pamilya. Kung mahirap kami, times 2 po yung hirap nila. Tapos marami pa silang magkakapatid, kaya naiintindihan ko kung bakit wala siyang pera. Niyaya ko siya sa isang simpleng cafe sa gilid ng dagat. Naaamoy ko ang alat ng hangin. Naririnig ko ang alon na marahang humahampas sa pampang. Umupo siya sa tapat ko, medyo nahihiya. Uy, ako na magbabayad nito ha, sabi ko. Hindi, ako dapat ang magbayad. Naku, wag na. Ako na muna. Sa susunod, ikaw naman. Sa ilalim ng mesa, magkalapit ang mga tuhod naming dalawa. Ramdam ko ang init ng balat niya kahit may tela sa pagitan namin. Nang ihatid niya ako pauwi, hinawakan niya po ang kamay ko. Unang beses na nagkadikit ang mga balat namin. Napakainit ng kamay niya. Pero yung klase ng init na nagbibigay ginhawa at hindi nakakapaso. Malaki ang kamay niya. Mainit. Yung klase ng kamay na para bang kaya at handa kang protektahan sa mundo. Nang yakapin niya ako bago ako pumasok sa gate, ay dumikit ang dibdib ko sa kanya. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabagal, mabigat. At nang maghiwalay kami, Mama Mia, may kakaibang kuryente sa balat ko. Ewan ko, pero parang gusto kong bumalik sa mga bisig niya at yakapin siya ulit.
Sa totoo lang, nung nagkita kami, mas naging sigurado ako sa sarili ko. Gusto ko siyang tulungan. Gusto kong maging babaeng tutupad sa kanyang mga pangarap. At Mama Mia, ang unang 7 buwan naming dalawa ay tila ba nasa isang magandang panaginip ako. Sweet siya. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na madaling mapikon. Hindi rin niya ako pinagtataasan ng boses. Hindi siya marunong makipag-away. Kapag galit ako, tatahimik na lang siya. Hihintayin niya na ako ang unang kumalma. Mama Mia, bukod pa doon, pinaramdam din niya talaga sa akin kung gaano siya kaseryoso sa aming relasyon. Pinakilala niya ako sa kanyang pamilya. Tinanggap naman nila ako kaagad. Tinawag nga akong iha ng nanay niya eh. At dahil doon, kapag merong mga okasyon, kahit maliliit lang, sumasama ako sa mga okasyon na yon sa kanilang pamilya. Nakikipagkwentuhan sa mga kapatid niya. At pakiramdam ko noon, bahaging-bahagi na talaga ako sa kanyang mundo. Sa tuwing magkasama kami, Mama Mia, dun kami nagkakakwentuhan ng matagal. Kahit nasaan pa kami, basta't magkasama kami, pakiramdam namin ay kami lang ang tao sa mundo. Minsan nga, tumatahimik lang kaming dalawa eh. Nakasandal lang ako sa balikat niya habang nakikinig sa mahinang tugtog mula sa kanyang cellphone o di kaya naman ay sa radyo kapag nasa bahay nila kami. May mga sandaling hahaplusin niya ang buhok ko. Minsan, hahalikan niya ako sa noo ko. At alam mo ba yung pakiramdam kapag hinahalikan ka ng taong mahal mo sa iyong noo? Heaven. Yun ang pakiramdam, Mama Mia. Na para bang mahal na mahal ka niya. Na para bang handa niyang isakripisyo ang mundo para sa iyo. Ganon. May isang gabi na habang nakaparada kami sa madilim na bahagi ng tabing dagat, gamit ang sasakyan ng kanyang tiyuhin, hinawakan niya ang pisngi ko at dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa akin. Mama Mia, yun po ang unang official kiss namin dalawa. Oo, meron naman na kaming halikan dati nung bago-bago pa lang kami. Pero smack lang yun. Yun po ang unang malalim na halik na pinagsaluhan namin. Never akong nakaramdam na binabastos niya ako sa halik niya. Pero alam kong ang halik din na yun ay hindi din naman inosente. Dahil habang tumatagal ang pagkakadikit ng mga labi namin sa isa't isa, ay nararamdaman ko na parang may hinahanap ang labi niya. Nararamdaman ko na parang unti-unting sinusubukan ng kanyang dila na buksan ang aking bibig. Marahan lang, mainit. Alam kong may pagpipigil pa rin ang halik na yon. Nang bumaba ang labi niya sa gilid ng leeg ko, napapikit ako. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa balat ko. Ang kamay niya nasa bewang ko. Mahigpit na humahawak, pero ramdam ko pa rin na ako ay kanyang nirerespeto. Pwede ba? Mahina niyang tanong na tila ba humihingi ng permiso sa akin. Tumango ako. Hindi naman kami lumampas sa limitasyon. Pero sapat yun para maramdaman kong gusto niya talaga ako, Mama Mia. Na babaeng babae ako sa paningin niya. Na tinatablan siya ng init kapag magkatabi kaming dalawa. Na isa akong babaeng pinagnanasaan din niya. Hindi lang isang taong tagapakinig ng kaniyang mga naging trauma.
Pero Mama Mia, pagdating ng ika-8 hanggang ika-10 buwan namin bilang magkarelasyon, ay may napansin po akong pagbabago. Ewan ko kung pagbabago ba yun o baka tsaka ko lang napansin. Pero matagal nang nangyayari. Mama Mia, napapansin ko na ako na lang lagi ang gumagastos sa aming dalawa. Kahit pa nga pinapahiram siya ng sasakyan ng kanyang tsuhin, ako naman po ang naggagasolina noon. Ako lagi ang may plano tungkol sa aming monthsary at kung ano-ano pang mga mahahalagang dates naming dalawa. Ako ang laging nagbibigay ng regalo tuwing monthsary namin o tuwing birthday niya. Ako lagi ang nagdadala ng pagkain kapag wala siyang budget. Okay lang naman sana kasi hindi naman ako nakikipagkompetensya eh. Okay lang naman kung nakikita kong may kapalit ang mga efforts ko. Kaya lang Mama Mia, napapansin ko na parang hindi siya masyadong nag-e-effort sa akin. Iniisip ko nga noon, baka kasalanan ko. Baka hindi ko siya binibigyan ng dahilan para pag-effortan ako. Baka akala niya okay lang sa akin na ako lagi ang gumagalaw sa aming dalawa. Hanggang isang araw, naglakas loob ako. Pwede mo ba akong gawan ng maikling essay? Tanong ko. Hindi ko ginawa yun dahil magaling siya. Hindi ko ginawa yun dahil kailangan ko ng essay. Dahil sa totoo lang, di ko naman kailangan eh. Gusto ko lang makita kung gagawin niya para sa akin. Sinabi ko pa sa kanya na gusto ko na ang essay na yon ay para bang isang love letter. Sure, gagawan kita. Ibubuhos ko lahat ng damdamin ko dun sa essay na yon. Natuwa naman ako. Kahit na hindi niya pagkukusa ang pagbibigay ng love letter sa akin, at least hindi siya tumanggi nung humingi ako, diba? Inisip ko Mama Mia, may mga lalaki naman talagang ganon. Yung hindi masyadong ma-effort, yung hindi alam kung anong gagawin, yung hindi naturuan kung paano pakiligin at mahalin ang isang babae. Inisip ko na baka ganun lang talaga siya. Kaya imbis na magalit at mainis, sinabi ko na lang sa kanya ang gusto ko. Pero 3 buwan na akong naghihintay para dun sa love letter/essay na yon. Kaya lang wala, Mama Mia. May mga excuses lagi. May mga, sorry, nakalimutan ko. Sorry, busy ako eh. Mamaya na lang. Sa paglipas ng mga araw na wala pa rin siyang ibinibigay sa akin, unti-unti ay tila bumibigat ang dibdib ko. Mama Mia, hindi naman niya ako niloloko. Hindi naman siya babaero. Hindi niya ako binabastos. Pero bakit ganun? Bakit hindi ako masaya? Parang hindi rin siya lumalaban kasi para sa akin. Minsan habang magka-video call kaming dalawa, napapaisip ako. Kung hindi ako unang magchat-chat, i-chat kaya niya ako? Kung hindi ako ang mag-aayang magkita kaming dalawa, magkikita kaya kami sa 1 buwan? O ako lang ba talaga ang laging nandyan? Kaya ako ang kanyang pinipili. Mama Mia, hindi naman na siya bumalik sa kanyang ex nung kami na. Kahit nga nung nagparamdam ulit yung ex niya sa kanya, ay blinak pa nga niya ito. Hindi siya nakikipagkita. Hindi rin siya nagtatago sa akin ng kahit na anumang chat. Dati kapag nagchat-chat sa kanya yung ex niya, kapag nagpaparamdam ulit, agad niyang ini-screenshot yon at sinesend niya sa akin. Pero bakit ganun?
Kahit alam ko, Mama Mia, na hindi naman niya babalikan yung kanyang ex, bakit pakiramdam ko ay tila may multo pa rin sa pagitan naming dalawa? Kapag nababanggit ang kanyang nakaraan, kapag binabanggit niya yung pangalan ng ex niya, may kakaibang ilaw sa kanyang mga mata. Hindi saya ang nakikita ko, hindi rin galit. Para bang nakakakita ako ng alaala na hindi pa niya tuluyang nililibing sa limot. Ako yung kanyang kasalukuyan, pero hindi ako sigurado kung pinipili ba niya talaga ako dahil mahal niya ako o pinipili niya ako dahil alam niyang lagi lang akong nandyan para sa kanya. Mama Mia, hindi lang po yung relasyon na merong third party ang nakakapagod. Minsan, kahit walang third party, basta't hindi mo nararamdaman na ikaw ay pinapahalagahan, nagsisimula ka ring mapagod sa relasyon niyo. Nagsisimula kang mapagod hindi sa pagmamahal, kundi sa pagbibigay nang wala ka namang tinatanggap pabalik. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na kaya ang laging ganito. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong piliin ang sarili ko at hindi laging ibang tao. Oo, Mama Mia. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Hindi dahil may third party, hindi dahil nagkaroon kami ng malaking away, kundi dahil gusto kong maramdaman kahit minsan na ako naman yung habulin, na ako naman yung pahalagahan, na ako naman yung pag-effortan. Pagod na ako, Michael. Sabi ko sa kanya isang gabi. Tahimik lang siya. Para bang hinihintay niya kung anong karugtong ng mga sinasabi ko. Pero nung hindi ako nagsalita, ay nagtanong siya. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko sanang sabihin sa kanya na gusto ko ng effort, na gusto kong patunayan niyang mahal niya ako, hindi lang sa salita, kundi maging sa gawa. Pero Mama Mia, nakakahiya naman sa isang babae kung hihingin niya yun sa kanyang boyfriend, di ba? Di ba tayong mga babae gusto natin na may kusa yung lalaki? Nagkukusang magbigay ng flowers, nagkukusang mahalin ka, nagkukusang gumawa ng mga bagay para iparamdam sa'yo na espesyal ka. At gusto ko maging ganun si Michael. Hindi ko naman hinihingi yung mga fancy dates, yung mga mamahaling regalo, hindi naman ganun. Kahit nga simple lang basta makita ko may effort, ayos na yun. Pero syempre, hindi ko magawang sabihin ang mga bagay na yun sa kanya. Ayokong magmukhang demanding. Maghiwalay muna tayo. Cool off muna. Bulong ko. Sa puso ko, Mama Mia, umaasa ako na baka magmakaawa siya sa akin na wag, na baka matauhan siya kapag sinabi kong nakikipaghiwalay na ako. Baka sorpresahin niya ako, baka ipaglaban niya ako at ang pag-ibig naming dalawa. Handa naman akong bumalik handa naman akong wag umalis. Isang effort lang, Mama Mia. Isang pagpapakita lang sa akin na hindi niya kayang wala ako, na mahal niya ako at gusto niya na ipagpatuloy namin ang aming relasyon. Yun lang. Pero wala. Alam mo ba kung ano sinabi niya, Mama Mia? Sige, kung napapagod ka na, pahinga muna tayo. Pero kapag gusto mong bumalik, nandito lang ako ha. Yun lang ang sinabi niya.
Nakakainis yun. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin sa kanya na mag-effort ka naman, di yung para kang tuod dyan. Pero nanahimik na lang ako. Ilang linggo ang lumipas. Isang gabi, habang nagsuscroll ako sa social media, ay nakita ko yung ipinost niyang story. Nasa beach siya, kasama ang kanyang buong barkada. At nandun yung ex-girlfriend niya, Mama Mia. Yung first love niya. Yung babaeng una niya sa lahat ng bagay. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka naman nagkataon lang. Baka naman dahil pareho sila ng circle of friends, kaya sila aksidenteng nagkita doon. Pero Mama Mia, sa isang piyesta sa syudad, isang citywide celebration yon, nagulat ako dahil nakita ko silang magkasama ulit. Hindi ko alam kung bakit sila magkasama. Kung bilang magkaibigan lang ba? O baka naman nagko-closure silang dalawa? At lalong hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman noon. Dapat ba akong masaktan? Kasi mahal ko pa siya? O dapat ba akong masaktan? Kasi pakiramdam ko parang ginawa nga niya akong rebound at panakipbutas? O dapat bang baliwala lang sa akin ang lahat dahil hiwalay na rin naman kaming dalawa? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang alam ko lang, nakita niyang nandun ako at nakita ko silang dalawa, Mama Mia. At sa gitna ng napakaraming tao dahil fiesta nga, sa gitna ng ingay ng musika at ilaw ng paligid, dun umiiyak ang puso ko. Alam mo yung nasasaktan ka pero hindi makaiyak ang iyong mga mata? Pero yung loob mo, durog na durog ka na? Ganon ang naramdaman ko. Yung tahimik kang umiiyak. Yung walang pumapatak na luha sa iyong mga mata. Pero parang may nabasag sa loob ng puso mo. Hindi na ako nag-enjoy dun sa piyesta kaya umuwi na lang ako. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, Mama Mia. Paulit-ulit na nagpa-flashback sa isipan ko yung itsura nilang dalawa habang magkasama at nagtatawanan at nangingitian doon. Kinabukasan, nagulat ako dahil nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang babae. Mula dun sa ex niya. Hi, ikaw si Amanda, 'di ba? Ikaw yung nakipag-cool off kay Michael? Wala lang yung nakita mo kahapon, ha? Closure lang yun. Hindi ko na siya mahal at hindi na rin niya ako mahal. May boyfriend na ako, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapaliwanag sa akin. Ex ko na rin naman si Michael. Kaya kung ano man ang gawin niya sa buhay niya, wala na dapat akong pakialam, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapaliwanag. At lalong hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung paliwanag niya sa akin. Pero alam mo, Mama Mia, may isang bagay din na pumasok sa isipan ko. Bakit kailangan yung ex niyang mag-explain sa akin? Bakit hindi siya? Bakit hindi siyang lumapit sa akin? Kasi dahil nga nag-explain ang kanyang ex sa akin, ibig sabihin na pag-usapan nila ako. Bakit hindi siya nag-extra effort? Bakit hindi siya tumawag? Alam naman niya ang cellphone number ko eh.
Hindi ko naman siya blinak sa mga social media accounts ko. In fact, friends pa nga kaming dalawa. Mama Mia, hindi ko po kinamumuhian si Michael. Sa totoo lang, naniniwala akong hindi niya ako ginamit. Naniniwala pa nga akong minahal niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Pero minsan, yung mga kaya ng iba, hindi yun sapat para sa iba. Minsan, yung kaya ni Michael, hindi sapat para sa akin para mapatunayan niyang mahal niya talaga ako. Mama Mia, alam ko, hindi naman ako bobay. Alam ko na kapag sinaktan mo ang isang tao, kapag mahal mo siya, gagawin mo ang lahat para makabawi ka sa kanya. Kaya alam ko rin na kapag mahal ka talaga ng isang tao, kahit hindi mo sabihin, mag-e-effort siya para sa'yo. Ibinigay ko ang lampas sa boundaries ko, panahon ko, pera ko, emosyon, at pati na rin katawan. Oo, Mama Mia. Bago po ako tuluyang napagod kay Michael, ibinigay ko na po ang sarili ko sa kanya. Inisip ko kasi noon na baka kapag ibinigay ko ang aking sarili, ay mapapatunayan niyang hindi ako katulad ng ex niya. Mapapatunayan niya na karapat dapat ako sa pagmamahal niya. Pero kahit ibinuyang-yang ko na ang sarili ko sa kanya, kahit pinatikim ko na ang pagkababae ko sa kanya, hindi pa rin nagbago ang mga mumunting efforts lang na ginagawa niya sa akin. At sa huli, Mama Mia, kahit na gusto kong paniwalaan pa rin na mahal niya ako, may isang bahagi ng puso ko na nagsasabing, baka nga naging pansamantala lang ako ni Michael. Na para bang isa akong bahay aliwan? Yun bang bar, Mama Mia, na pinupuntahan lang para magsaya, para kalimutan kahit sandali ang mga problema? Pakiramdam ko parang naging ganun na ko eh. Lumipas ang araw, naging mga linggo. May kirot pa rin kapag naaalala ko si Michael. Lalo na ang mga gabing nasa kotse kami ng kanyang tsuhin. Ang mga halik niya sa leeg ko, ang mga yakap na parang ayaw na niya akong pakawalan. Pero Mama Mia, dahil nga pinalaki ako ng mga magulang ko, na hindi dapat nakikipagkompetensya at nanlilimos sa atensyon ng iba, unti-unting lumilinaw sa utak ko na hindi ko trabaho ang hilumi ng sugat na hindi naman ako ang may gawa. Ewan ko Mama Mia, kapag binabalikan ko ang panahon, hindi ko mapinpoint kung kailan talaga ako nagsimulang maubos. Akala ko kasi noon ang pag-ibig ay pagbibigay, pagsasakripisyo, na kung sino ang mas nagmamahal, siya ang mas handang magbigay at magsakripisyo. Kaya nang mapansin kong ako lagi ang nagbabayad sa mga dates namin, ako lagi ang bumibili ng pagkain, ako lagi ang nag-a-adjust sa schedule niya, kasi nga, nasa army siya eh. Ngumiti na lang ako ng mapait sa sarili ko. Okay lang. Lagi kong sinasabi noon sa aking sarili, nasa training kasi siya. Wala pa siyang stable na income. Pero kapag naging sundalo na siya, babawi din siya sa'yo. Pero kapag nagkikita kami Mama Mia,
Lahat naman yun. Wala siyang effort. Minsan nga ako pang pumupunta dun sa training nila eh. Ako ang dumadaan sa kanya para magkasama lang kaming dalawa. Ako ang nagdadala ng kape niya. Ako ang bumibili ng paborito niyang burger. At kapag kulang siya sa pamasahe, ako ang nag-aabot. At kapag may sakit siya, Mama Mia, nagta-time off po ako sa trabaho para lang puntahan siya. Para dalhan ng gamot. Para dalhan ng makakain na sabaw, lugaw, o kung ano pa mang makakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. At lahat yun, syempre gastos ko. Mula pamasahe ko, tapos bawas pa yun sa sahod ko kasi nga nag-time off ako. Pati rin mga gamot niya. Ako ang gumagastos, Mama Mia. Kapag kinukulang din ang pamilya niya, minsan, nagbibigay din ako. Nag-aabot din ako. At tuwing tatanggapin niya ang lahat ng binibigay ko, lagi niyang sinasabi sa akin, babawi ako ha. Babawi ako. Pero hindi naman dumating yung panahon na babawi siya. Kahit hindi na nga pera, Mama Mia eh. Kahit hindi na nga yung mga nagastos ko. Kundi yung pagmamahal lang. Yung simpleng pagpaparamdam lang sa akin na mahal niya ako. Yung simpleng mga efforts lang, yun lang naman. Pero hindi yun dumating. Ang dumating ay pagod ng puso ko. Isang gabi habang nakahiga ako sa boarding house ko, napansin kong 3 oras na akong nakatitig sa chat box naming dalawa. Ako na naman ang huling nag-message sa kanya. Good night, heart emoji. Yun ang sinend kong chat. Scene lang yun sa kanya. Walang reply. Siguro sa iba, Mama Mia, napaka-OA ko. Siguro sa iba, hindi iyon malaking bagay. Pero para sa isang pusong nagbibigay na ng sobra-sobra, bawat maliliit na hindi pagbibigay pabalik ay para bang bitak sa isang basong babasagin. Na una, paunti-unti at paliit-liit lang. Pero habang tumatagal, lalong lumalaki. Hanggang sa ang basong iyon ay napuno na nga ng bitak. Konting galaw lang, mapupulbo na yun. Madudurog na yun. Kung may isang lugar na saksi sa lahat ng lambing at pag-aalinlangan ko, yun ay ang loob ng kotse ng tiyuhin niya, Mama Mia. Yung kotse ng kanyang tiyuhin ay hindi po bago. In fact, lumang-luma na yun. Bumili kasi ng bago ang kanyang tiyuhin kaya siya muna ang pinapagamit nito. Siyempre, kanya yung gas, kanya yung maintenance at repair. At dahil wala nga siyang kapera-pera, kapag nasira yung sasakyan, ako ang nagbibigay ng pang-maintenance, Mama Mia. Sa loob ng kotse, doon madilim, tahimik. Amoy pabango niya na may halong pawis at leather ng upuan. Madalas kapag ginagamit namin yung kotse para magkita, madalas nakapark lang kami sa tabing dagat, kung saan ang ilaw ng buwan lang ang nagbibigay tanglaw at liwanag sa mga mukha naming dalawa. May isang gabi na hindi ko makalimutan. Nahimik kaming nakaupo noon, Mama Mia. Nakapatong ang ulo ko sa balikat niya. Naririnig ko ang kaniyang paghinga. Mabagal, kontrolado. Parang sundalong laging handang magpigil. Ang ganda-ganda mo, Amanda. Bulong niya. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako. Pero sa loob ko,
Para po akong isang teenager na kinikilig sa kanyang crush. Sa mga salita niyang yun, minsan nakakalimutan ko na ang babaw-babaw ng effort niya para sa akin. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ng baba ko at marahang inaangat ang mukha ko. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa. May lungkot pa rin sa sulok ng mga mata niya, Mama Mia. Pero natatabunan iyon ng init at pagnanasa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang halik niya ay mas malalim kaysa sa karaniwang halik na aming pinagsasaluhan. Mas may diin. Ang kamay niya ay gumapang mula sa bewang ko pababa sa likod ko. Marahang hinahaplos at sinusundan ang korte ng kurba ng katawan ko. Napapikit ako, hindi dahil sa nahihiya ako sa kanyang ginagawa, kundi dahil sa nag-iinit na rin ang pakiramdam ko, Mama Mia. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang palad niya, mabigat at mainit sa likuran ko. Ang labi niya, marunong maghintay pero marunong din namang mangangkin. Hanggang sa bumaba ang halik niya sa leeg ko, dun siya tumigil ng mas matagal. Ang hininga niya ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ko. Sabihin mo lang kung ayaw mo at titigil ako. Mahina niyang sabi na para bang nahihirapan siyang bigkasin ang mga salitang yon. Hindi ako nagsalita. Sa sandaling yon, gusto kong maramdaman na pinipili niya ako. Na gusto niya ako hindi dahil nandyan ako, kundi dahil ako ay ako. Pero kahit gaano kainit ang mga gabing yon, tila may bahagi pa rin sa puso ko na laging malamig ang pakiramdam, Mama Mia. Parang may espasyong hindi ko mapuno-puno. Hindi ko man siya tinatanong tungkol sa ex niya. Minsan kusa niyang nababanggit ang pangalan nito. Naku, yun, napakahilig din niya sa dagat. Minsang sabi niya habang nakatanaw kaming dalawa sa mga alon. Talaga? Tanong ko na pilit nang ngumingiti na para bang hindi nasasaktan. Oo, katunayan yan. Dito rin kami madalas dati eh. Doon ko unang naramdaman na hindi lang ako ang nakaupo sa loob ng kotseng iyon, kundi may multo. Multo ng alaala. Multo ng 5 taon nilang dalawa. At kahit anong yakap ni Miguel sa akin, at kahit anong yakap ni Michael sa akin, parang may bahagi ng katawan niya na tila hindi ko maabot-abot kahit anong pilit ko, Mama Mia. Isang beses habang magkasama kami sa family gathering nila, ay may pinsan siyang nagbiru sa akin. Oy, iba na naman yan. Alam mo, mas bagay kayo nung ano. At tumawa siya. Tumawa ang mga pinsan niya, pati rin siya, Mama Mia. Hindi niya sinaway iyon, ni hindi niya pinagtanggol na mas bagay kaming dalawa. Ni hindi niya sinabi na tapos na yung sa kanilang dalawa at ngayon ay ako na ang pinipili niya. Maliit na bagay, di ba? Pero para sa isang katulad ko na kinukulangan ng kanyang effort, pakiramdam ko ay parang punyal yun na unti-unting pumapatay sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, nung nagkipaghiwalay ako, hindi po ako nakipaghiwalay dahil wala na akong pagmamahal. Nakipaghiwalay ako
Dahil kung hindi ko gagawin yon, baka maubos ako. Isang gabi noon, natatandaan ko pa. Nagkita kami dahil pinilit ko na mag-dinner kaming dalawa. Hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin siya. Dahil napapansin ko na para bang malayo ang kanyang iniisip nung gabing yon. Michael, ano ba talaga ako sa buhay mo? Ano ba talaga tayo? Tanong ko. Girlfriend kita. Boyfriend mo ako. Ibig sabihin magpartner tayo? Tumango siya, Mama Mia. Yun naman pala eh. Magpartner naman pala tayo. Bakit pakiramdam ko, ako lang ang lumalaban para sa ating dalawa? Hindi siya sumagot. At nasaktan ako sa kanyang pananahimik. Gusto kong magalit. Gusto ko na ipagtanggol niya sa akin ang relasyon namin. Gusto ko na sabihin niya na mahal niya ako, na ganun lang talaga siya. Gusto kong maramdaman na ayaw niya at natatakot siyang mawala ako sa piling niya. Pero hindi eh. Kaya naman, yun na ang naging sign ko. Yun na, Mama Mia, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para tuluyan ng tapusin ang relasyon namin. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Tahimik lamang siya. Ni hindi siya nagmakaawa na wag kong gawin yon. Wala. Tahimik lamang. Nung tinanong ko siya kung anong masasabi niya, alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin, Mama Mia? Sige. Kung yan ang gusto mo, wala naman akong magagawa. Yun lang. Na para bang hindi siya takot na mawala ako. Na para bang wala siyang pakialam sa halos 1 taon naming relasyon dalawa. Tumingin lang siya sa akin. Na para bang sinasabi ng kaniyang mga mata na gusto kong umalis, edi umalis ako dahil walang pipigil sa akin. Mama Mia, sa totoo lang, matapos naming maghiwalay, ilang linggo po akong umasa na baka mag-text siya, na baka magpadala siya ng sulat, na baka pumunta siya ng bahay at ma-realize niya na hindi niya kayang wala ako. Pero wala. Wala siyang ginawa. Hanggang isang gabi nga, nakita ko nga yung story niya kung saan ay nasa beach sila. Sa parehong beach kung saan kami madalas. Isang story na puno ng kanyang mga barkada. Pati na rin yung ex niya. Hindi naman sila magkahawak kamay dun sa picture na yon. Hindi rin sila magkatabi. Pero pakiramdam ko, sapat na ang presensya ng babaeng yun dun sa barkada outing siguro nila para durugin ang puso ko. At Mama Mia, yun nga, yung sa piyesta nga na nakita ko silang dalawa at yung mensahe sa akin ng ex niya, doon ako mas lalong nasaktan. Hindi pala sapat na hindi ka niloko. Hindi pala sapat na hindi ka sinaktan ng tahasan. Minsan, Mama Mia, yung pagkukulang sa effort, yung pagkukulang sa pagpaparamdam ng pagmamahal, yun pala ay sapat na para tuluyang sirain ang isang relasyon. Hindi ko na-replyan yung ex niyang nag-message sa akin. Bagkus ay nilagay ko lang sa archive ng messenger ko yung kaniyang mensahe. Tahimik lang akong naghintay. Sabi ko sa sarili ko kung gusto niya talaga, may gagawin siya.
Pero wala eh. Lumipas na lang ang mga linggo hanggang sa naging mga buwan wala pa rin ka-effort mula sa kanya. Mama Mia, matagal po bago ako tuluyang nakabangon. Kahit wala pang 1 taong relasyon naming dalawa ni Michael, pakiramdam ko ay naubos ako. Pakiramdam ko binigay ko ang lahat. Binigay ko ang pinakatodo ko sa kanya. May mga gabi pong hinahanap-hanap ko ang yakap niya. May mga sandaling naaalala ko ang init ng labi niya sa leeg ko. May mga pagkakataong gustong-gusto ko nang mag-message sa kanya at sabihing, "Miss na kita." May mga pagkakataong gusto ko siyang puntahan sa barracks nila Mama Mia. Pero hindi ko ginawa. Siguro dahil malaking bahagi para sa akin yung mga sinasabi sa akin ng mga magulang ko dati. Na walang ibang magpapahalaga sa iyong pagkababae kundi ang iyong sarili. Huwag mong ipilit kung hindi mo nararamdaman na mahalaga ka sa isang tao. Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Tumayo ka sa sarili mong pagsusumikap at huwag kang dumepende sa iba. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat ang mga leksyon na yon na mula sa aking mga magulang. Oo, matatag ako. Pero hindi ibig sabihin na kapag matatag ka, hindi ka na nasasaktan. Kung titignan ako sa labas, Mama Mia, iisipin ng lahat na napakatatag ko. Ako yung nakipaghiwalay, tapos ako itong matatag. At kailanman ay hindi nagmakaawa sa kanya. Ang hindi nila alam tuwing gabi, nalulunod po ako sa kalungkutan. Mama Mia, hanggang sa mabalitaan kong graduate at natapos na rin siya sa kanyang training bilang sundalo. Pagkatapos noon ay inassign pala siya sa basilan. Natakot ako sa assignment niyang yon. Gusto ko siyang i-message. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko makipagbalikan sa kanya. Pero dahil sa lecheng pride ko, hindi ko yun nagawa. Hanggang sa na-assign na nga siya sa basilan. Ako naman pilit na pinagpapatuloy ang buhay ko nang wala na siya sa tabi ko. Matapos ang 3 taon, nabalitaan ko, Mama Mia, na ikinasal na pala si Michael sa iba. Hindi dun sa ex niya, kundi bagong babae ito. At ang balita ko, kaya daw sila ikinasal dahil nabuntis daw niya yung babae. Tagabasilan daw yung babae kung saan sila na-assign. Hindi daw pumayag ang mga magulang nito na hindi sila maikasal bago umuwi sa lugar namin si Michael. Sa ngayon, Mama Mia, nakikita ko ang social media accounts niya. Kahit nasa trabaho siya, may mga post doon. Kaya alam ko na hindi siyang nagpo-post kundi yung kanyang asawa. Hanggang ngayon po, hindi pa po ako nakakahanap ng ibang mamahalin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ang lalim ng sugat na iniwanan sa akin ni Michael. Nasaktan ako ng todo sa nangyari sa aming dalawa. At hindi ko alam, Mama Mia, kung darating ba ang araw na magmamahal ulit ako. Sa ngayon, kontento na ako sa trabaho ko. Kontento na rin ako sa pakikinig ko sa programa mo, Mama Mia. Yun na lang ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Maraming salamat nga pala, Mama Mia, dahil dito sa iyong programa. Meron pong mga coping mechanism ang mga katulad ko. Mga taong ang tingin ng lahat ay malakas. Mga taong ang tingin ng lahat ay hindi nangangailangan ng tulong.
Ang hindi nila alam kapag gabi na, kapag mag-isa na kami sa aming mga kwarto, ay palihim kaming umiiyak. Palihim na kinukwestiyon ang mga bagay na aming mga naging desisyon. Pero wala na rin naman akong magagawa. Kahit paulit-ulit ko pang questionin ng mga desisyon ko, tapos na. Wala nang pagkakataon para sa aming dalawa ni Michael. Mama Mia, hanggang dito na lamang po itong aking liham. Lubos na gumagalang, Amanda. Alam mo, masakit kapag nagmahal ka ng manloloko, nagmahal ka ng taong sweet nga pero sweet naman pala sa lahat. Kaya lang, hindi din natin madedenay na masakit din na magmahal sa isang taong ikaw lang ang nag-e-effort. Sa isang taong pakiramdam mo, hindi ka mahalaga. Anyways, para sa'yo, Amanda, siguro hindi talaga kayo ni Michael para sa isa't isa. Siguro merong nakalaan ng Diyos para sa'yo. Hindi ko alam kung tao yun, mission yun. Pero sa ngayon, masasabi kong napakatatag mo. Tama ang ginawa mo dahil hindi lahat, lalo na babae, kaya ang ginawa mo na parang nag-set ka ng boundaries, nag-set ka ng limitations, nag-set ka kung paano ka dapat tratuhin. Hindi lahat kayang makita agad yon o kayang panindigan agad yon. Siguro tayong mga tao, nararamdaman naman natin kung hindi maganda ang pakikitungo sa atin. Nararamdaman naman natin kung mahal tayo o hindi. Kaya lang, lalo na sa mga babae, may mga pagkakataon na kahit hindi naman hinihingi sa atin, bigay tayo ng bigay ng tsansa. Bigay tayo ng bigay ng pagkakataon na mabago nila. Kahit na wala namang effort on their side. Kaya nga maraming mga babae ang martir. Maraming mga babae ang, di ba, parang nagtitiis. Pero believe ako sa'yo, dahil hindi mo pinaabot sa punto na magpakasal kayo, na magkaroon na kayo ng pamilya. Dahil kapag ganun, kapag meron na kayong mga anak at kasal na kayo, mas mahirap umalis sa ganyang mga klaseng sitwasyon. Alam mo, bilib na bilib ako sa mga taong alam kung ano ang gusto nila. Alam kung ano ang deserve nila. Yun ang mga tao na dapat nating pamarisan, dapat nating pag-aralan kung paano nila nagagawa yun. Dahil minsan talaga, parang nagiging okay na tayo sa, sige na nga, at least hindi nagloloko. Sige na nga, kahit hindi sweet, at least alam ko namang ako lang. Parang ganun. May mga tao naman talaga na hindi sweet, 'di ba? May mga tao naman talaga na iba yung love language. Pero kaya nga tayo nakikipagrelasyon at hindi agad nagsipag-asawa para tignan kung compatible tayo sa isa't isa. At kaya rin tayo may mga bibig at dila, hindi para manlait ng kapwa, kundi para iparating natin sa iba kung paano natin gustong mahalin. Parang ganon. Di ko alam kung naintindihan nyo. Anyways, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento, Amanda. Sa mga nanonood ngayon at nakikinig. Alam ko nakikinig lang kayo eh. Effort na effort ako ditong magngiti-ngiti dito sa video. Pero di naman kayo nanonood. Pero ayos lang yun. Basta lagi pa rin kayong nandyan, diba? Piniplay itong video natin. Yun ang mahalaga. Anyways, sa mga gustong mag-share dyan dito sa ating programa, kung meron sariling kwento, ay nako, ayan lang po ang ating email address sa baba. Hindi pa rin kayo nanonood ng ating email address, di nyo nakikita, o eto na, sulat nyo na lang, mamamiacdo0317@gmail.com. Please like and share this video also para makarating naman ito sa mga manhid and sensitive na mga tao. Hindi naman siguro sila insensitive, sadyang iba lang ang hinahanap nating sensitivity. Tama ba?
I don't know. Anyway, salaw ako sa ating mga members. Maraming salamat sa pananatili nyo dito sa ating channel. I love you all so much talaga. Ang ating mga members na 15 na. Ayan, thank you so much. Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Mary Ann Hineza, Marlia Giana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. Hello din ako sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa ating mga supporters na hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat sa inyo. Hi ako kay Lori. Thank you very much. Shikaina Apolinario, maraming salamat sa iyo. Charlene Baclohan, hi. John Lazona, hello sa iyo, John. Hello din ako kay Ruby Ramos, Leonida Ramirez, maraming salamat. Hi din kay Fredeline de la Cruz. Hello din kay Gunfrix, ayon. Maraming salamat din kay Sham Smith. Ang ganda ng name Hello din kay Hamda Kalido. Hello din kay Lovely No Feel at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung hindi pa po nabasa ang inyong pangalan, alam nyo na, abangan ang susunod nating kwento dahil baka pangalan nyo na ang babanggitin natin. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia na laging nagpapasalamat sa inyong pagsuporta. Ingat po kayo palagi. Mwah! I love you. Bye-bye!